My vlogs, my story. Post ko kung magkano na ngayon ang sahod dito sa Romania dahil dito ako ngayon sa Romania bilang nani. A day in my life as a nani dito sa bansang Romania. Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Ito pala ngayon yung ginawa ko is walis lang ako sa labas dahil hindi na siya maulan. At ayan, medyo makalat siya dahil ilang araw or sobra 1 week din ako hindi nakapagwalis, lalo na sa panahon dito ngayon na maulan, tsaka minsan is nag-snow, kaya ayan, hindi siya palaging malinis sa labas. At ang maganda lang talaga is hayaan ka lang ni amo mo na kung anong free time mo, pwede mo siyang walisin. Kasi sa ganito kalaki ba naman ang bahay tapos ikaw lang mag-isa, kaya understood naman nila yan na hindi mo lahat magagawa, lalo na is nagluluto ka at saka lahat na all around. Pero hindi naman po ako nagrereklamo dahil sobrang bait naman talaga nila dito. Ito pala is Sunday dahil hindi ako nag-day off, kaya binayaran lang yung sa Sunday off ko. Alam ko ngayon sa mga baguhan, start nila ngayon 700 euro. Kasi kami dati 600 to 650 euro lang. Ang nasa kontrata namin 600. At depende sa amo kung taasan kanila. Sa akin naman is okay naman yung pasahod ni amo, kaya okay na ako dito bilang nani sa kanila. Ang kagandahan lang dito sa Romania, may benefits ka at hindi sila mahigpit na lugar. Hindi kagaya sa Middle East. Kailangan bitbit mo palagi yung passport mo. Dito is pag nag-travel lang kayo sa ibang bansa at saka mo dalhin yung ID mo tsaka yung passport. At kagandahan lang dito, minsan sa mga amo is sinasama kayo sa vacation nila. At minsan ito sinasama din ako ng mga amo ko dito sa Romania. Minsan sakop ng Schengen visa. Basta 21 countries yung sakop ng Schengen visa, pwede kang makapag-travel. At yun lang ang kagandahan sa mga amo ko dito. Sa benefits nila, may insurance ka, at saka yung tax mo is refundable pag umuwi ka ng Pinas or mag-for-good ka. Kasi sa Kuwait, 7 years din ako doon, hindi ko natanggap yung gano'n na benefits. Samantala na sa kontrata naman na bibigyan ka ng year end contract mo, pero hindi binibigay ng amo. Dito naman, sumusunod naman sila sa patakaran or sa kontrata. Sinusunod talaga nila. At yun nga, dahil may 21-day holiday kami every year, hindi ko siya ginamit, binayaran na ako ni amo ko. Kaya sa pagka 1 year ko, binigyan ako ng 5,000 lei. In 1 lei, 12 pesos sa Pinas. At kagandahan ng pala dito sa Romania, pag nag 5 years ka, pwede ka mag-apply ng residence visa nila. Basta makapasa ka lang sa Romanian language nila, tsaka yun nga, kung ang pagbabasa naman is maintindihan mo din siya pag marunong kang English, dahil medyo salita nila is English, hindi kagaya sa Arabic na hindi talaga natin maintindihan yung
sulat nila. At yun nga, wala naman talaga sa laki o sa liit ng sahod natin bilang OFW, pero share nyo din kung paano nyo ginagamit o ginagastos yung sahod nyo. Kasi hindi naman pwede lahat na ipadala natin yung sahod natin sa pamilya natin or ibigay din natin sa kanila lahat ng pinagpagura natin. Meron namang sa sahod ginagamit para sa tuition ng mga anak, pero sa akin is hindi pa naman sila college, high school din naman pa naman sila, tsaka public school, kaya medyo nakakapag invest pa naman din ako ng kahit papaano meron din naman na pinagkakabalahan kung paano palaguin yung pera. Yun nga, kahit sabihin ko na may sahod ako pero wala palaging pera dahil ginagamit ko siya pang-invest kung ano lang pwede at kung sino lang pwede mo pagkatiwalaan sa pag-invest mo. Yun din yung isang number one na kailangan natin pag-aralan kung paano tayo mag-invest ng sahod natin. Kasi hindi naman habang buhay na dito tayo sa abroad. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panood. Bye. God bless. See you on my next vlog.